matali para baka mamaya magkaroon pa tayo kung may balita pa po. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naroon. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Ratelis po. Pag-uusapan natin, ito po, no? Pagpanaw po ni Akop, sunod-sunod po, si Castro po, si La French Castro, natalo po sa Court of Appeals. Yung ICC po na sanction at meron pong warrant of arrest sa Russia. Medyo inaalat po, no? Yan po, medyo pag ikaw ay kakontra ng mga Duterte, grabe talaga yung karmang aabutin ng mga taga-kalaban ng mga Duterte. Yan po ang nakikita natin. Kaya kayo po, yung mga naiinis, yung mga nape-pressure dahil parang walang nangyayari sa ating mga laban, kakampi po natin yung nasa taas. Nasa taas na floor. Hindi po natin kinatutuwa na may nasasawi, no? Pero talagang ganyan po ang buhay. Hindi po natin pwedeng iwasan yan. Ayon nga kay Cara David, mamatay na sana lahat ng kurakot. Ayaw man nating magbunyi. Kaya lang less po yan, less nakalaban, di po ba? Parang isa sa mga isa sa mga tinik natin, isa sa mga kumbaga sa ngipin, isa sa mga sumasakit ng ngipin na tanggal sa iyo, laking ginhawa rin kahit papano. Okay, yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na hindi lang at iba pa pong balita, no? Hindi lang po yan, marami pa po tayong pag-uusapan. Pero bago yan, pindot na. Okay, pag-usapan na po natin agad-agad, no? Unahin na po natin to. Alam nyo to, ito pong si, anong pangalan nito? Ni Cielo Magno, no? Yung mga palusot po ni Cielo Magno, hindi po ubrang palusot eh. Pinakamainit po lang, nakakatawa lang dahil maganda naman siyang tao. Kaysa kay Antikler. Kaya lang, sablay po yung mga banat nito. No? Pakinggan naman po natin kasi isa po to sa mga siguro nag-ano po sila na kung mga as usual yung mga babanat, halimbawa si Trillanes, wala na pong pumapansin. Halos araw-araw po may bagong banat si Trillanes. Inuugnay ni Trillanes yung pagkamatay ni Cabral kay Pulong at sari-sari pa. No? Kaya lang wala na pong pumapansin kay Trillanes. Bakit naman natin tayo papapansin? Mga bagong mukha po, si Jesus Palsis, na very active. Araw-araw may bagong banat. Ito po si Cielo Magno. Kasi kung as usual po, sila Shell Jokno, ito po sila Dilima, sila Risa Ontiveros ang babanat, wala na pong talab yan eh. Hindi na po, tsaka si Antikler, wala na pong talab sa atin yan. Ito po, at mapapansin nyo po sa mga katwiran nila, ang basic sa kanila mang asar, hindi naman po yung, wala naman po talaga sa kanila na yung gustong lutasin. Yung kung ano man ang problema ng Pilipinas, no? Ang gusto lang nila, mang-asar ng mga pro-Duterte. Pakinggan po natin muna to si Cielo Magno. Makinig lang po tayo at maya-maya babanatan natin itong mga sinasabi niya. Discussion sa social media ko. Kasi like for example, we just filed the plunder case against VP Sara Duterte sa ombudsman. And then sasabihin nila, pro-BBM daw ako. So nakakatawa na. Because I've been very critical of... Okay. Ang pinupunto ni Cielo Magno, ulitin ko lang, nung nag-file daw po sila ng plunder case against VP Sara, ang binabanat sa kanila,
pro-BBM sila. Alam mo, Cielo Magno, at sinasabi raw ng mga Duterte supporters, sinasabi daw natin na dahil opisyal siya ni BBM, kaya pro-BBM siya, kaya binabanatan niya o sinampahan niya na reklamo si BP Sara. Okay. Alam mo, Cielo Magno, wala naman nagsasabi na pro-BBM kayo. Ang sinasabi namin, dilawan, kasama ka sa mga dilawan o pink forces. 'Di ba? Hindi naman kami nagsasabi na ikaw ay loyalista. No? Kasama ka sa mga dilawan at kakamping, Cielo Magno. Ngayon, ang bintang namin sa inyo, kain suka kayo. Precisely yung sinasabi mo ngayon na inaatake mo si Marcos, yun na nga yun eh. Hindi kami naniniwala na instantly naging loyalista ka. Naniniwala kami, Cielo Magno, na lahat ng dilawan at kakampi nyo na si Marcos. Hindi dahil kayo ay naniniwala kay Marcos, kakampi nyo si Marcos dahil ayaw nyong maging presidente, ayaw nyong pumalit kay Marcos si BP Sara. Mas takot kayong maging presidente si BP Sara kaysa mas gugustuhin nyo pa pala na manatiling presidente si Marcos kaysa maging presidente si BP Sara. Yan yung sinasabi namin sa mga dilawan kakamping. Never namin na sinabi na kayo ay naging pro-BBM. Ang tingin nga namin, ginagamit nyo lang si BBM para makaatake kayo sa mga Duterte. Yun. Kain suka kayo. Hindi po, never po namin sinabi na loyalista kayo, naging loyalista kayo. 'Di ba? Okay. Tuloy natin ng konti yung mga pahayag nito ni Cielo Magno. Very critical of the administration. And then I'm pro BBM because And I you were filed- part of the administration a few years Yeah, back. so too. I was a part of the administration. So that's basically the logic. As part of the administration, therefore, I'm pro-BBM. Pero before I was appointed, I'm anti-BBM. So parang hindi nila ma-reconcile yun. Nare-reconcile namin yan. Nare-reconcile namin yan. Hindi naman kami mga bugok eh. Alam namin, kami nga nagsasabi sa inyo eh, di ba? Sinasabi namin, bago si BBM, anti-BBM kayo lahat. Ang sinasabi ninyo, never again. Ang sinasabi ninyo, mga mga pamilya magnanakaw, di ba? Magnanakaw. For 30 years, ilang dekada nyo sinisigaw yan. Marcos magnanakaw hanggang sa eleksyon. Nung nanalo na, nag-iba kayo ng diskarte. Nung una, anti-Marcos pa kayo, pero kalaunan, kumampi na kayo si Marcos. Kaya nga tawag namin sa inyo, kain suka. Hindi dahil hindi namin ma-reconcile. Alam namin yung ginawa ninyo. No? Alam namin kung bakit kayo naging kumampi kay Marcos dahil ayaw ninyo kay Duterte. Yun lang yun. And then the next question is, bakit daw si Sara lang kinakasuhan ko? Sabi ko, bakit? Ako lang. Yan. Magandang tanong, di ba? Bakit si Sara lang ang kinasuhan mo? Tama yun eh. Anti-corruption kayo. Bakit si Sara ang kinasuhan nyo? Wala kayong kinasuhan sa mga bataan ni Marcos. Lahat, si Marcos mismo nagsasabi, laganap yung nakawan. Kitang-kita po natin yan, na laganap yung nakawan. Ito po, hindi lang po kay Cielo Magno to. Lahat po ng dilawan at kakamping. Hindi, kaya lang maganda pong banatan si Cielo Magno. Bakit po hindi magandang banatan yung iba na kakamping at dilawan? Kaya po magandang banatan si Cielo Magno kasi maganda. Maganda siya. Yung iba mga swangit eh. Ang pangit. Hindi, tsaka fresh siya eh, di ba? Siya yung binibuild nila na bagong attack dog. Yung attack dog na idadaan ka sa medyo pakyut. Hindi yung attack dog na mga talagang saliwaan. Yung mga tabingi, yung mga sablay, yung mga pagmumuka, yung mga hindi mo na pagnanasahan. Samantala si Cielo Magno,
medyo, kumbaga, may dagta pa. Hindi po asim eh. Pucha, hirap yan. Pag asim yung inaano, talagang ang aasim nila eh, di ba? O may asim talaga sila lahat dahil parang mga dato puti yung mga pagmumuka eh. Pero si Cielo Magno kahit papano may dagta pa. Talagang kino-question namin kayo, di ba? Kino-question namin kayo, bakit nagsampa rin lang kayo ng kaso at kayo po'y sumisigaw na anti-corruption? Bakit si BP Sara, hindi man lang kayo nagkunwari? Walang pagkukunwari, si BP Sara lang eh. Dapat sinabayan nyo man lang, nagsampa rin kayo ng reklamo kay Martin, nagsampa rin kayo ng reklamo isa man lang sa mga binabanggit ng mga mastermind para masyadong hindi obvious na kayo ay anti-Duterte, hindi kayo anti-corruption. Pakinggan po natin yung katwiran niya kung bakit si Sara lang po. Bakit daw si Sara lang kinakasuhan ko? Sabi ko, bakit ako lang ba pwedeng mag-file ng kaso sa buong Pilipinas? Di ba? Wouldn't it be more fun if file ng kaso? Oh, di ba? Wala talaga silang balak sampahan yung iba. Kinakatwiranan niya lang. Bakit ako lang ba mayroong kakayahang magkaso? Oh, bakit hindi rin daw tayo magkaso? Alam mo, Cielo Magno, mga practical na tao kami. Di ba? Alam namin na may kinalaman si BBM, si Martin Romualdez sa mga naririnig namin. Pero wala kaming ebidensya eh. Bakit kami magkakaso kung wala kaming ebidensya? Hindi ba? At saka, wala kaming pakialam. Diskarte nyo yung magkaso eh. Bakit nyo kami idadamay sa diskarte nyo? Alam namin na wala namang pupuntahan yung pagkakaso na yan. I-expose na lang namin sila. Bakit namin sila kakasuhan? Hindi naman kami katulad nyo eh. Yung paraan ninyo ng ang ginagawa nyo, propaganda. Lahat tayo nagpo-propaganda, walang malinis. Nagpo-propaganda kami. Nagpo-propaganda kayo. Ang problema ninyo, yung propaganda nyo hindi nakabatay sa katotohanan. Samantalang ang propaganda namin, pare-pareho tayong nagpo-propaganda. Pare-pareho tayong may gustong manalo sa 2028. Ang propaganda nyo nakabatay sa kasinungalingan, sa amin sa katotohanan. Biruin nyo, yung paraan mo ng propaganda, pagkakaso kay BP Sara, bakit kami tutulad sa inyo? Naglagay kayo ng napakaraming papel. Alam naman natin na wala lahat yun. Hindi totoong ebidensya yun. Dahil ikaw na rin nagsabi. Cielo Magno, ikaw na rin na nagsabi na kinakailangan buksan ni BP Sara yung kanyang bank account para mapatunayan nyo yung sinampan yung kaso. Ibig sabihin, wala kayong ebidensya. Pare-pareho tayo nagpo-propaganda. Gusto nyo tumulad kami sa inyo? Utot nyo. Ang propaganda namin, totoo lang. Nakabatay po. Sinasabi namin kung sino yung source namin. Kayo, sinasabi nyo kung sino source nyo? Ang gusto nyong gawin na source, yung bank account ni BP Sara. Hindi po obra yun. Bawal po na ipahamak mo ang sarili mo. Hindi ka pwedeng pilitin ng kahit na sino na ipahamak ang sarili mo. Kaya nga meron tayo sa mga investigasyon, di ba? I invoke my right against self-incrimination. Alam niyo po, iginagalang yan, Nino, nung matatalinong abogada. Sino po nagagalang yan? Si Miriam Defensor Santiago. Sino po ang mga hindi gumagalang yan? Yung mga banban na mga congressman. Na hindi ko gusto yung sinabi mo, iko-contempt kita. Yung mga ganun, wala po sa batas yun. Ang nasa batas po, alam po ng mga tao na hindi mo pwedeng i-incriminate ang sarili mo. Kaya yung sinasabi mo na
marami naman pwedeng magkaso sa mga tauhan ni BBM. Sablay yun. No? Ako, nagsasabi ko ng kung anong katotohanan. Binabanatan namin si Martin, binabanatan namin si Saldico, binabanatan namin si BBM kasi meron kaming sapat na batayan. Binanata namin si Martin at si Saldico nung wala pang naniniwala kay BP Sara. Ano sabi ni BP Sara? Ang may control ng budget ng Pilipinas, si Martin Romualdez at si Saldico. Naniniwala kami kay BP Sara. Ngayon, napatunayan natin, napatunayan ng Pilipinas na tama si BP Sara. Di ba? Bakit hindi mo sisisihin si BBM? Ipagpalagay nyo na walang matuwid. Ha? Ipagpalagay nyo ng matuwid. Hindi nagnakaw. Ubod ng linis. Pero ikaw ang presidente habang lahat ng tauhan mo. Parang ang palusot kasi ni BBM, hindi ako kasabwat dyan. Katunayan ako ang nagpa-imbestiga dyan. Talaga? Nagpa-imbestiga ka? O nagtatag ka ng ICI? Magkaiba po yung nagpa-imbestiga sa nagtatag ng ICI. Dahil po pag sinabi mo nagpa-imbestiga ka, hindi nyo pipigilan si Marcoleta. Dahil siya ang tunay na nag-iimbestiga. Bakit pinalitan ninyo si Marcoleta? O sabihin nyo na naman, walang kinalaman si BBM dyan. Pag naniniwala po kayo na walang kinalaman lahat ng presidente sa lahat na nagaganap sa gobyerno niya, walang alam ang presidente sa nagaganap na nakawan sa gobyerno niya, malaki pa rin po ang problema ng presidente. This is going on for the last 3 years mahigit. Tapos wala kang alam. Kaya hindi nyo po pwedeng palusutan. Pag sinabi nyong wala kayong alam, mas masahol pa yun sa may alam ka. Di ba? Ibig sabihin, halos lahat sa gobyerno mo nagnanakaw. Ikaw walang alam na pagtataguan ka bilang Pangulo ng Pilipinas. Anong klase kang Pangulo? Mas worse pa yan. Mabuti pang aminin mo na ako'y may kinalaman. O ano ngayon? O di ba? Si Tatay Digong ganun eh. May namatay ba? Ano ngayon? Nagkukondak kami ng war on drugs. Pinangangatawan niya. Sabi niya, sagot ko kayo. Magpapakulong ako. Ako magpapakulong sa inyong lahat. Hindi pala sa inyo. Ako magpapakulong para sa inyong lahat. Basta mag-conduct tayo ng war on drugs. Pananagutan mo yan bilang pinuno. Kung magnanakaw ang halos lahat sa gobyerno mo, hindi mo pwedeng ikatwira na wala kang kinalaman. Mas masakit tanggapin sa mga tao na binabaha, namamatay sa baha. Mas masakit tanggapin sa mga tao na namamatay dahil walang pampa-ospital pero naglipat ng PhilHealth, Serecto, at dinala sa flood control project pa rin. Mas masakit po tanggapin na yung Pangulo nila walang alam. Pero ayaw pa rin bumitiw sa pwesto. Wala ka palang alam sa nagaganap eh. Ibigay mo na yan sa may alam. Mas nakakatakot yun. Akala nyo, pinalulusot nyo si BBM, sinasabi nyo, napapaikot, parang may gumagamit sa pangalan ni BBM. Tignan nyo mga katwiran, Mr. President, na mga nagtatanggol sa'yo. Aminado sila dahil hindi po nila pwedeng itanggi na may nakawan na nagaganap. Pucha, pag may ghost project, may nagnakaw.
May kumubra eh. Pwede mo bang i-deny yun? Si Mr. President mismo nagsabi na eto, ghost project to. AFP mismo ang nagsabi na nakita namin ang mga ghost project. Pinatutunayan ng AFP, sasabihin mo ba sinungaling yung AFP? May walang ghost project? Kaya, mas masakit po yun. Nasabihin na walang alam yung Pangulo sa mga nakawan sa sarili niyang gobyerno. Yun po ang pinaka-worst na palusot, hindi po palusot yun. Pag-amin po yun na inutil ka. Balik po tayo kay Romeo Acop. Medyo nadala tayo kasi sa mga katwiran po na sablayan eh, di ba? Hindi nyo po kami. Sabi ko nga, pare-pareho tayo. Kami, kaya kami narito, aminado kami, nagpo-propaganda kami. Sino ba hindi nagpo-propaganda? Basta sinabi mo, umamin kami na may pinapanigan ka. Hindi mo lang siguro alam na ang ginagawa mo ay propaganda pala. Pero lahat tayo nagpo-propaganda. Kayong mga dilawan, propaganda. Ang mga loyalista, propaganda. Iba-iba lang level. Sa amin, nakasandig kami sa katotohanan. Kaming mga Duterte. Duterte vloggers. Huwag nyo nang pagandahin. Ako nagtatapat sa inyo. Nagpo-propaganda kami. Alam nyo ba meaning ng propaganda? Nagpo-promote ka ng mga ideya. Ano ideya natin na pinopromote? Maganda ang ginawa ng mga Duterte. Dapat Duterte uli ang mamuno sa bayan. Sila, ano ang propaganda nila? Pinakamasasamang tao ang Duterte. Duterte ang may kasalanan ng lahat ng nangyayari sa lipunan. Kung ano ang naganap na nakawan ngayon, 2025, kasalanan ng mga Duterte yan na naging presidente mula 2016 hanggang 2022. Kung ano ang magaganap sa 2026, kasalanan pa rin yan Duterte na nakakulong ngayon sa ICC. Kung ano magaganap hanggang 2028, nakatarantaduhan ng mga tao, ang ugat niyan si Duterte pa rin. Propaganda nila yun. Tayo, ano ang propaganda natin? Nung panahon ni Duterte, napakaganda ng mga pinaggagawa. Tumahimik sa mga kapaligiran dahil nag-war on drugs. Nawala ang mga magnanakaw dahil sa war on corruption. Umuunlad ang Pilipinas dahil sa build, build, build. Yan ang propaganda natin. Sino ang mas makatotohanan na propaganda? Katarantaduhan yung sinasabi nyo. Propaganda lang yan. Nagnakaw si BP Sara. Anong patunay? Yun na nga, hindi niya napatunayan na hindi siya nagnakaw. Pucha, hindi niya napatunayan na hindi siya nagnakaw kaya magnanakaw siya. Samantalang ito lantad. Ang simple lang. Kahit siguro kahit hindi ka investigador, simple lang yan eh. May ghost project. Sino ang may proyekto niyan? Sinong kontraktor? Ikulong na yung kontraktor agad. Sino yung mga pumirma na sinabi completed, walang problema? Wala nga nakita eh. Ikulong na rin agad. Pasimplihin lang natin. May ghost project. Lahat na nakapirma, ikulong. Puta, yan ba naman iimbestigahan nyo pa? Ghost project nga. Nagbayad ang gobyerno sa kontraktor. Tinanggap ng kontraktor. May mga taga-DPWH nagpatunay na completed, nagawa. Pakulong yung pumirma. Lahat ng pumirma. Pucha, mahirap po ban... Napakasimple lang po ng ghost project. Yung mga substandard naman, walang bakal. Tignan mo yung ilang bakal dapat. Pucha, bit wala tayong nakitang bakal. Ang unang tinangay,
naghukay. May semento pa eh. Kalahati. Wala nakitang bakal, pero may mga semento pa natira. Yung kalahati na nabuwag na. Ibig sabihin, yung lahat ng bakal naron sa nabuwag. Katarantaduan nyo. Hindi nyo sinisimplihan eh. Proponent. Sinabi na ni Libiste na nakikabral. Nakamatayan na ni Cabral. Bakit hindi nyo ginawang star witness o state witness si Cabral? Ang dami niyang alam. Eh wala siyang sinuling pera eh. Yung mga ghost project na contractor, bakit hindi nakukulong? Eh hindi nagsalita eh. Bakit nakakulong yung Diskaya? Eh salita ng salita eh. Bintang ng bintang. Thank you very much kay Vance Vlog. Advance Merry Christmas, Boss Buds. And to your family. Maraming salamat, Vance Vlog, sa 800 yen na pangkape. Magtamsak po tayo. Okay. Si Akop po, in fairness po kay Akop, alam po natin na anti-Duterte sila nung Quadcom. No? Kaya lang, in fairness po, siya po ang pinakamatalino ron sa mga chairman ng Quadcom. Lahat sutil eh. Yung iba po siga lang eh. Si Mr. Contempt, nariyan si Mr. Google, nariyan si Atras Abante. Si Atras Abante na talunan. Pero nakaupo sa pwesto. Alam po ninyo, si Akop, in fairness po, sa lahat po ng chairman ng Quadcom, at least, sumusunod pa siya sa abogado eh. Yung iba talaga, kumbaga sa Quadcom, siya yung siya yung pinakamatino. O alam nyo na kung bakit siya yung nauna. Medyo tatag. Huwag kayong mag-alala. Ang bawi po natin dyan, hindi na po mapapakali sila. Lahat po na magnanakaw, eto na lang po isipin nyo. Nagkakandamatay, di ba? Si Cabral, grabe siguro pressure sa kanya. Ako, yan po ang gaba kay Cabral. Yan po ang karma niya. Ang dami niyang alam, ang dami niyang ginawa in the past. Buhat siguro siguro nung panahon ng ibang presidente, sinusubok-subukan niya, meron na siguro pero maliitan pa lang. Pero panahon ni BBM, talagang lumubo po yung mga insertion, di ba? At panay mga flood control project. Alam na po natin yan. Hindi siguro na konsensya ako, hindi siguro. Pag sanay ka na, hindi ka na nakukonsensya. Anong nangyari kay Cabral, ano yan? Matindi ang pressure sa kanya. Matindi ang pressure sa kanya na iligtas yung mga gustong maligtas. Kaya mahirap po. Ngayon si Akop, in fairness, natake sa puso, may edad na 78. Wala tayong magagawa dyan. Pero ganun po talaga, naniniwala tayo. Naniniwala po tayo sa karma eh. No? Ang hirap po kalaban ng mga Duterte. May kakampi po na puwersa na hindi natin maipaliwanag yung mga Duterte. Si BP Sara na lang eh. Ang tagal na sinisiraan, number 1 pa rin sa lahat ng survey. Wala na pong talab. Wala na po naniniwala. Kasi alam nyo kung bakit? Mga kalokohan yung mga pinag-ano nyo eh. Yung pilit yung pinasasama si Sara Duterte. Tapos natuklasan na lahat kayo ay mga magnanakaw. Ang sakit po nun. Ngayon, eto po, hindi naman po mga bata yan eh. Pwera na lang sa mga young guns. Yung the rest na mga nang-api, kung matatawag na nang-api sila, parang hindi naman nila naapi yung mga Duterte.
Tayo po, ramdam natin yung ginawa nila sa Duterte. Pero sa mga Duterte, walang talab eh. Lahat po, no? Lahat po ng mga may atraso sa Duterte, imaginein po ninyo, magmula po nung nabuksan tong flood control problem na to, hanggang sa 2028, gaano po yung kaba nila? Antindi po nun. Kung kayo po, tayo nga, meron lang tayong utang na naniningil, hindi natin mabayaran, yung nagtatago tayo eh. Magtapatan po tayo. Yung kayo po yung mga sinisingil tapos nagtatago kayo sa mga maniningil, grabe yung mga kaba nyo eh. 'Di ba? May hindi kayo mabayaran. Tapos pagtataguan ninyo. Imaginein po ninyo kung gaano po sila kinakabahan. Mula po na nabuksan tong flood control problem na to, na merong pong nakawan dyan sa flood control na yan. Lahat po ng proponents niyan, kabadong-kabado, hindi na po sila mapakali. Tapos naiisip pa nila, sa 2028, malamang na malamang si BP Sara yung maging presidente. Yung nervyos, mahirap pong iano sa tao yun. Mas masarap pa rin po tayo, nagagalit, na ilalabas natin yung galit natin. At the end of the day, dahil wala tayong inatraso, wala tayong maiisip, na itong mga to ay maari akong buweltahan, na maari kong wala tayong ninakawan. Kaya hindi tayo kabado dun sa ano. Nagagalit tayo sa sitwasyon pero never tayong kinakabahan na baka maging presidente si BP Sara. Never tayong kabahan na baka unlike po sila. Yun po ang sinasabi natin na karma. Negative energy yan eh. No? At maganda yung nabasa ko rito sa comments sa Bad Aratilis. Marami nagdadasal para sa Duterte. At marami ring pinagdadasal kayo na matupad sana. Alam niyo po, ang pinaka-wish ng lahat ng tao sa Pilipinas, matupad sana yung birthday wish ni Cara David. Mamatay na sana lahat ng magnanakaw. Yung stress, hindi po maibabalik yan. Sa atin nai-stress lang tayo pag walang pera, pero pag sumweldo na, di ba? O kaya nakaraket. Kung wala man kayo ng trabaho, bigla kayo nagkaroon na ng racket. O kaya may nagbigay sa inyo ng ayuda. Pucha, masaya na tayo, inuman na, bili na ng gin, Red Horse. Pero sila, wala pong katapusan yung stress nila. Habang si BP Sara po, nakikita nila sa survey na pataas ng pataas, hindi po sila mapakali. Lalo na yan, may mga, itsura pa lang ng mga, yung may edad ng mga congressman, itsura pa lang lahat yan, may sakit eh. Di ba? Magtapatan na tayo, lahat yan may sakit. Itsura pa lang ng mga yan, yung nervous breakdown ng mga yan, yun yung dadali sa kanila. Kaiisip. Alam nyo pa, napakaswerte po. Tignan nyo nagaganap bago matigok si Cabral. Tignan lang po natin. Ini-snub na ng mga, wala na po nag-imbestiga na naka-live. Tumigil na si Lacson. Kaya pati si Lacson, nakita nyo itsura ni Lacson ngayon? Tsaka si Tito Soto, stress na sila. Stress na. Mga tagapagtanggol ni BBM, lahat stress ang itsura. Maski si BBM, maski asawa niya, maski si Sandro Marcos. Hindi mo akalain na bata pa yan. Sa sobrang stress nila, yan po ang bawi natin sa mga magnanakaw. Stress po sila tuwing nakikita nila yung mga Duterte. Kaya po, galit sila sa mga supporter. Makita nila si Kiko Barsaga, makita nila si Marcoleta. Naku, galit na galit sila kay Marcoleta. Galit na galit kay Bongo at kay Bato. Lalo na kay Robin Padilla, galit na galit.
Kaya lahat po yan, nakakadagdag po yan. Yung stress po, yan ang karma nila. Oh. ICC, kinarma rin. Di ba? Puro sanction. Pera na nila, hindi pa nila ma-withdraw. Hindi sila makabiyahe. Pati pamilya nila, hindi makabiyahe sa US. Gaba, karma, lahat yan. Si Franz Castro, talo sa Court of Appeals. Malapit na makulong, isa na lang, Supreme Court. Hindi naman. Kaya present look ko ngayon. Naligo ako. Mukha. Samantalang ang mga Duterte, kaya alam mukhang haggard kung hindi nakakaligo. Pag nakaligo tayo, okay. Sa lagay ko pag nakaligo ako, okay na. Kaya yung stress natin pansamantala lang di ba? Nabubwisit tayo dahil pag mga ginagawa nila ng usap yung mga Duterte, nakakainis. Sila talaga yung stress nila hindi pansamantala dahil nagnakaw sila eh. Yung mga magnanakaw na yan, hindi na mawawala yan kasi alam nila yun eh. Kami pupunteriyahin ni BP Sara. Kinakailangan mawala to si BP Sara sa landas natin. Gagawin nila lahat eh. Ang masaya lang ng mga kakampi nila, yung mga bayaran. Kasi malaki bayad ngayon eh. Grabe magtrabaho yung mga bayaran nila eh. Hindi naman dating ganyan si Jesus Palsis na oras-oras nagpo-post sa mga social media. Opo, abogado po si Akop. Wala po nagsabi na hindi po siya abogado. Sinabi ko lang po in comparison sa mga kasama niya. Hindi ko po sinabing matino siya. Mas, kumbaga, doon po sa mga chairman ng Quadcom. Quadcom yan eh. 4 na committee, 4 silang chairman eh. Siya po ang pinaka may utak. Siya po ang may sense, di ba? Si ako. Pero, alam po natin yung ginawa nila sa mga Duterte. Yan. Alam din natin yung ginawa ni Cabral. Gusto niyang idiin si Pulong, di ba? Alam natin yung mga yan eh. Alam natin yung ginawa ni Franz Castro. Alam natin yung ginawa ng mga bayarang ICC. Bayaran kayo. Talaga naman bayaran kayo eh. Paano kayo nabubuhay yung ICC? Sa donasyon. Kung totoo kayo, bakit yung mga war crimes hindi nyo maimbestigahan? Tinatakot kayo na US, takot kayo sa US eh. Correct. Ang pinaka nakakatigok po talaga, pinaka madaling hindi po yung mga stress talaga. Ang pinakamatinding kalaban. Lahat po, ang pinagmumulan po ng masakit, stress. Kahit po, 'di ba, aminado sino yung tumakbo na Vice President ni Isko, si Dr. Nakalimutan ko na. Na-stress siya sa politika, hindi naman siya sanay mamulitika eh. Ang galing kayang doktor si Ong. 'Di ba? Nagka-cancer, na-stress. Hindi sanay mamulitika, sumabak sa politika. Stress talaga abutin nyo. Hindi po mawawala. Tayo po, na-stress tayong mga mahirap, hindi magnanakaw, mahirap. Ang stressor lang natin, paano magkapera.
Pero once na nagkapera na tayo, putya, okay na. Ansaya na naman. Eh sila, habang buhay nila yan. Nung hindi pa lumalantad to, wala pa po yung, yung mahiya naman kayo speech ni BBM. Sisihin nyo rin si BBM. In-expose niya yung mga gobyerno niya. Wag naman po, kawawa naman. Eh kung kalbuhin, may mga kalbuhin po talaga eh. Ayun, si Willie Ong, di ba? Na-stress yun eh, nagka-cancer. Dahil, putya, ang dami ko natutunan dyan sa kakakinig kay Ong eh. Kaya lang bandang huli, ayaw ko na makinig. Kasi natatakot na. Pag nag-discuss, mga sintomas ng ganitong sakit. Putya, lagi mo iniisip, no? May sintomas ako. May stress lang kayo, kaya ayoko magpa-doktor eh. Putya, kaysa pumunta ako sa ospital, maglakad na lang ako. Pag pinagpawisan kayo, tanggal na stress nyo. Eto po, tignan niyo ito si Tulfo. Ayan, Ramon Tulfo, aarestuin na si Senator Bato de la Rosa ng pulisya ngayong araw ayon sa aking Tweety Bird. Tukoy na ng mga otoridad kung saan lungga siya nagtatago. Sabi ng aking Tweety Bird, may warrant galing sa International Criminal Court ang pinanghawakan ng mga otoridad. Pagsabay na natin tong kwento nito bago tayo pumunta kay Leandro Libiste. Asa na ba yun? Ganyan din yung dialogue ni Jesus Palsis eh. Na ang banat naman, no, hindi ko na makita, ang banat naman ni Jesus Palsis, malapit na pong mag-recess yung Kongreso. Kaya pwede nang may madakip. Pwede nang dakipin yung mga taga-Kongreso. O, di si Bato yun. Alam po ninyo, pinalalaganap na naman nila yan. Ganito po kasi, di ba? Battle of ano yan eh. Propaganda, battle of sinawim palad po sila eh. Bago po mamatay si Cabral, wala na po nagbabalita ng tungkol sa flood control, nakawan sa flood control. Wala na po. Lahat ng media, ang pinag-uusapan na, ano na ba ang pinag-uusapan? Basta wala na po eh. Hindi na po nila, may katwiran na po yung mga bayarang media na wag nang talakayin yung flood control. Bigla natigok si Cabral. Wala na tayo magagawa. Balik flood control na tayo. Na-divert na nila yung usapan eh. Iba na po ang mga pinag-uusapan, di ba? Panayan labas na ni Marcos. Reporter. Natutuwa sila dahil kinakantyawan si Marcos na, ano ka na lang, taga-report ka na lang ng mga pautang ng SSS. O baka sa susunod, loto na. Yung mga resulta na sa loto ang i-announce ng reporter na si BBM. Di ba? Ganyan na yung mga pinag-uusapan natin eh. Kumbaga na-divert na talaga. Pinag-uusapan na yung mga ibang usapin dito sa BICAM, no? Yung mga pinagtatalunan nila sa BICAM. At saka kung ano-ano na lang, pinag-uusapan eh. Okay, biglan na nahulog sa bangin si Cabral. Balik na naman tayo sa flood control program. Balik na naman tayo sa flood control fiasco. Hindi po nila natatakasan eh. Hanap na naman sila para ma-divert. Ito na naman ang diversion nila. Si Bato huhulihin na raw. Mapapansin yan. Pag si Ramon Tulfo, yan na binanggit. Susunod na iba. Kita mo si Palsis, yan na rin. Huhulihin na. Nakapokus na sila ngayon, huhulihin na si Bato para ma-divert. Kasi si Cabral, ang larawan ni Cabral, ang nire-represent ni Cabral, yung malawakang corruption sa flood control project. Yun pala. Na-divert nila kay BP Sara, di ba?
Pilit nilang dinadivert yung usapan sa isang track na papel ni Cielo Magno at saka ng paring adik. Okay lang sa kanila na banatan sila eh. Okay lang sa pari na banatan siya eh. Yun nga gusto nila eh, divert tayo. So mas galit na tayo ngayon kay Cielo Magno tsaka kay sa adik na pari. Kasi nagsampa sila kay Laban tsaka yung Madriaga. Kaya lang yung Madriaga walang pumansin eh. Lalo na nung namatay si Cabral. Isip na naman sila. Ngayon na ano na naman, bato na naman. ICC bato na naman ngayon, di ba? Idadivert na nila. Utot nyo. Kahit na ma-divert nyo yan, pansamantala lang yan. Once na bumaha, balik na naman ang usapan sa flood control. Hindi nyo na yan. Hindi nyo na maluloko yung tao. Ngayon, ang pinagmamalaki na, wala nang flood control. Alam nyo po, hindi po flood control ang problema. Hindi po flood control project. In fact, tulong yun eh. Ang problema natin sa flood control, ulitin ko to lagi, hindi po yung flood control project. Yung pong ghost project ang problema natin. Yung substandard project ang problema natin. Yung mga pagtatayo ng flood control na walang pag-aaral ang problema natin. Hindi po yung ano. Okay, speaking. Eto na po. Ayon po rito kaya ayan, alam na natin kay Franz Castro, no? Maaari siyang makulong ng 4 to 6 years. Ang sabi ni Franz Castro, ang gusto talaga nila makulong kami. Opo. Yan po ang gusto ng sambayanan, makulong ka. Matagal na nga tinanong ni BP Sara yan, di ba? Kaharap ka pa. Bakit siya tinatanong ng convicted? Di ba? Yun na nga eh. Ganyan, biruin mo, si Kiko Barsaga sinuspend. Pero yung convicted patuloy na nanghaharas ng mga guest nyo dyan. Okay. Ito po yung kay Libiste. Maganda po to eh. Nagpahayag po si Libiste ng mga sumusunod. December 21. Ngayon po to pinahayag ni Leandro Libiste. DPWH Undersecretary Catalina Cabral gave me files listing the proponents of DPWH insertions of the whole country on September 4. After Secretary Vince Dizon told her on the phone to release them to me in the interest of transparency. So hawak na po ngayon ni Leandro Libistre yung mga proponents sa DPWH insertion sa buong bansa. Okay, since then, many have asked for the late Yusek Cabral's files to be released to the public. Ayan ha. Marami po ang nagre-request na ilabas niya. Gaano po kahenyo, hindi, wag na mahenyo, gaano po katalino, katuso at kagaling to si Libiste. Pwede niya pong ilabas eh, kasi nirelease sa kanya yun eh. Pwede niyang ilabas yun. Pero walang impact yan eh. Pag siya naglabas, di ba? Marami na siya nilalabas eh. Para may mas drama, ito ang ginawa niya. Okay. I will await the DPWH position on this. And I will do so if Sec Beans tell me to. I can release the insertions of proponents to the extent that I am allowed in Congress as I did on November 19. In the meantime, I showed the files to the ICI on November 18 and 19 and to the Ombudsman on November 26 who said the files would be helpful for their investigation. Okay, sa madaling salita mga kapatid, no? Hawak na ni Libiste yung mga proponent ng lahat. Sinasabi nga ni Libiste, wag ko nang basahin lahat at medyo mahaba. Sinasabi nga ni Libiste, lahat ng tao sa gobyerno, maski Sec at Yusek ng ibang departamento ay mayroong insertion o mga proponent sila ng DPWH flood control projects. So hawak na ni Libiste yan. Ngayon, bakit ayaw niyang i-release?
Pinasasarap niya yung usapan eh. Idinadamay niya si Boy Tokis in the process. Bakit? Sabi niya, i-release ko lang to kung gusto ni Secretary Tokis. Di ba? Kasi pwede niya nang ma-release eh. Pwede na tayo magpiesta. Pag nirelease nila yan, ni Libiste yan, babanata na natin yung mga tao riyan. Halimbawa, nariyan pala si Our Lady of Insertion. Sa bagay na nalantad na, may insertion si si Rizal Tiberos eh. O yan yung mga tunay na mga kumita, hindi po si BP Sara. Ang dinidemanda mo, Cielo Magno, yung mga hindi kumita sa flood control. Pero ni isa, wala kang dinimanda sa flood control, sa may kinalaman sa flood control. Ngayon, bakit po ikapapahamak to ni Tokis? Ibinibigay ni Leandro Libiste yung pagkakataon na ipakita kung anong gagawin ni Tokis. Kung ito ay ilalantad ni Tokis, sabihin ni Tokis, Vince Dizon. Sasabihin ni Vince Tokis Dizon, o i-release mo yan. Di ba? Siya ang sisisihin ng mga magna sa gobyerno. Bakit mo pinarelease? Pag sinabi naman ni Vince Tokis Dizon na wag mong i-release, siya ngayon ang sisisihin ng tao. Wala kang kalusot-lusot, Dizon. Ang sasabihin ng tao, kasabwat ka pala. 2026 na po ang pinag-uusapan. Hawak ba ni Libiste kasama yung 2026? Malamang. Dahil ginagawa na yan nila Cabral eh. Kaya ikaw, Vince Dizon, hindi ka ligtas dito. Panay Tokis mo. 2026, sayong budget na yan. Kung may insertion dyan, sayo na yan. Huwag kang magmalinis. Ang gawin mo, idahak mo yung nasa lalamunan mo para tumino yung boses mo. Ganyan. Ganun lang pagdadahak. Lahat kayo makakarma. Lahat may gaba. Lahat kayo hindi matatahimik. Lahat kayo bigla na lang babagsak. Lahat kayo bigla na lang mahuhulog. Lahat kayo ay sisilaban sa karagat-ragatang apoy. Nasa amin ang huling halakhak. Mula ngayon hanggang sa 2028 na si BP Sara ay magiging Pangulo ng Pilipinas. Hindi lang po konsensya ang tawag dyan. Talagang nervous breakdown na mangyayari sa lahat ng kawatan. Kanya-kanya kayong lusot, kanya-kanya kayong tago, kanya-kanya kayong lipad. Tinitiyak ko sa inyo, ngayong Disyembre, maraming lilipad sa iba't ibang bansa na mga magnanakaw para ilagak ang kanilang mga ninakaw. Anin nyo naman yung piso dun sa ibang bansa. Kung ako yan, iparade ko yung mga sinabing diniliberan eh. Lahat ng diniliberan, BP Sara, pag presidente ka na, lahat ng diniliberan, i-raid mo lahat ng mansyon. Naraw niya mga yan. Di naman nila pwedeng gastusin sa abroad yan eh. Or pwede rin, ang ginagawa pala, no, yung mga cryptocurrency, bibili sila ng crypto, tapos pwede nila withdraw sa ibang bansa. Yan lang ang ating topic, mga kapatid. Pwede na kayong magtanong, pwede na kayong magbigay ng reaksyon at tigit sa lahat, pwede po kayong magpakape. Ayan, mag-likes po kayo. Ilan na ba likers natin? Marami po nanonood, 1.6 tayo. Dito sa kabila, 400. Mag-likes po kayo at pwede na kayong magtanong, magbigay ng reaksyon. Kamote, unti-unti na silang sinisingil. Yan, sana yung mastermind ang susunod kay Akop. Iba-iba eh, di ba? Yung iba nahuhulog sa bangin, yung iba talo.
talo sa kaso. Yung iba, yung mga taga-ICC, nasa sanction, wanted sa Russia. Iba-iba po ang karma sa kanila. Ang panalangin po nating lahat, sana may ma-overdose. Pag may na-overdose, tayo na po ang pinakamasayang mga tao sa mundo. Pag may na-overdose. Itapik ko raw si Castro at sa Toro Campo, maghalungkat ka lang po. Natapik na po natin yan nung unang nilabas pa yan. Na maghalungkat ka lang sa mga video ko. Ito na po, kailan lang. Nung kahapon yata o nung isang araw, natapik ko na po si Franz Castro. Drogon, hello Mike. Si Palsis, nakaaway yan si Chris Aquino 7 years ago. Million Pilipino na nanalangin. Yan. Para sa hustisya sa mga pagnanakaw nila. Teka lang. Meron lang ako. Titignan ko rin tong sa kabila. Baka may nagko-comment. Si BBM na susunod. Ang konti na clear na ng COA. Ang confi. Kaya nga, di ba? Wala nang katuturan yan eh. Matagal na pong cleared yan.